Dahil sa matinding kahirapan at sa kagustuhang mailigtas ang buhay ng kanyang may sakit na ama, napilitan ng probinsyanang si Tricia Ann Martinez na ibenta ang kanyang sarili sa isang gabing puno ng sakripisyo. Ang kanyang naging kabayaray, ang sariling dignidad sa piling ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Luis Miguel Salvatore, ang mayaman at makapangyarihang CEO na noong gabing iyon ay nagdiriwang ng kanyang bachelor party. Ang regalong ibinigay ng kanyang mga kaibigan ay para sa kanyang huling gabi ng pagkabinata ay naging isang malaking bangungot na tuluyang sumira sa kanyang nakatakdang kasal dahil sa multo ng isang inosenteng babaeng hindi niya na maalis sa kanyang isipan. 4 na taon ang lumipas, muling pagtatagpuin ng tadhana ang dalawa sa loob ng Salvatore Company, kung saan si Tricia ang magiging bagong sekretarya ng masungit na CEO. Sa kanilang muling pagkikita, makikilala kaya ni Miguel ang babaeng 4 na taon niyang hinahanap? At paano kung matuklasan niya na ang nag-iisang gabing iyon ay nagbunga pala ng isang munting anghel? Isang kwento ng sakripisyo, lihim at pagbawi na magpapatunay na ang tadhana kailan may hindi natutulog. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-story. Kamusta kayo? Ako muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge, na palaging handang maghatid sa inyo ng mga kwentong pupukaw sa inyong mga puso at magpapaiyak sa inyong mga mata dito lang sa Ayesha TV. Ngayong araw, isang napakaganda at napakatinding serye ang inihanda para sa atin ng ating mahusay na story creator na si Boss Rainiel. Ito ay isang kwento magpapakita kung gaano kalayo ang kayang lakbayin ng isang anak para sa pagmamahal sa pamilya at kung paano ang isang pagkakamali sa nakaraan ay kayang itama ng tadhana sa hinaharap. Kaya naman, ihanda ninyo ang inyong mga puso, mga ka-story. Umupo ng maayos, mag-relax at sabay-sabay nating subaybayan ang kwento ng pag-ibig, lihim at pagbawi sa pagitan ng isang makapangyarihang CEO at ng kanyang bagong sekretarya. Ang pagmamahal ng isang anak ay walang katumbas na halaga. Handa itong sumugal, handang masaktan, at handang isuko maging ang sariling dignidad para lamang mailigtas ang buhay ng mga magulang. Sa isang madilim at maingay na sulok ng VIP bar, nakaupo si Tricia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa laylayan ng kanyang manipis na suot. Hindi siya nababagay sa lugar na ito. Siya ay isang simpleng dalaga na lumaki sa probinsya, kung saan ang tanging pangarap niya ay ang magkaroon ng payak at tahimik na buhay. Ngunit binasag ng tadhana ang pangarap na iyon na maospital ang kanyang papa. Malaking halaga ang kailangan para sa agarang operasyon nito sa puso, halagang hinding-hindi niya kikitain sa pagtatanim o pagtitinda ng gulay. Sigurado ka na ba rito, Tricia? Tanong ng isang bugaw na siyang nagdala sa kanya roon. Lumunok na malalim si Tricia. Pinipigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Iniisip niya ang kanyang ama na nakaratay sa ICU. Opo, basta po yung kalahati ng bayad ha. Naitabi niyo na para sa ospital? Panginginig ng boses na tanong ni Tricia. Oo, nakadeposito na. Ang kailangan mo nalang gawin ay ibigay ang gabi mo sa lalaking nasa silid 302. Mayaman yon. Mga kaibigan niya nagbayad sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi ka sasaktan niyon. Sagot ng bugaw bago siya tinapik sa balikat. Samantala, sa kabilang bahagi ng bar, umaalingaw-ngaw ang tawanan ng isang grupo ng mga kalalakihan. Nasa gitna nila si Luis Miguel Salvatore, ang nag-iisang tagapagmana ng malaking kumpanya ng mga Salvatore. Gwapo, matikas, at makapangyarihan. At higit sa lahat, ikakasal na siya sa susunod na linggo sa kanyang long-time girlfriend. Cheers! Para sa huling gabi ng pagkabinata ng ating nag-iisang CEO. Sigaw ng kanyang kaibigan na si Mark, sabay abot ng isang baso ng alak. Salamat mga chong, pero alam niyo namang hindi ako mahilig sa ganitong ingay. Nakangiting sagot ni Miguel. Pagamat, naramdam niya kaunting pagod. Kaya nga may espesyal kaming regalo sa iyo. Narentahan namin ang pinakamagandang silid sa itaas at may naghihintay sa iyong regalo roon. Isang gabi na hindi mo makakalimutan bago mo isuot ang kasal na singsing. Pilyong hirit ng isa pa niyang kaibigan. Hindi alam ni Miguel na ang regalong itinatago ng kanyang mga kaibigan ay ang siyang magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay magpakailanman. May mga gabi na pilit natin binubura sa ating isipan, ngunit may mga gabi rin na habang buhay na nag-iiwan ng marka sa ating pagkatao.
Pinihit ni Miguel ang doorknob ng silid 302. Medyo hilo na siya dahil sa dami na nainom na alak. Pagpasok niya, ang tanging liwanag lang ay nagmumula sa isang maliit na lamp table. Doon sa gilid ng kama, nakita niya isang babaeng nakayuko, yakap ang sariling mga tuhod. "Sino ka?" tanong ni Miguel. Pagamat alam niya sa kanyang sarili kung ano ginagawa ng babae roon base sa biro ng kanyang mga kaibigan. Hindi sumagot si Tricia. Lalo lamang siyang naiyak nang marinig ang baritonong boses ng lalaki. Lumapit si Miguel. At nang iangat ni Tricia ang kanyang muka, natigilan ang binata. Ang akala niyang isang sanay na babae sa bar ay may mga matang puno ng takot, kawalang malay at lungkot. Wag mo po akong sasaktan." Bulong ni Tricia. Ang bango ng dalaga, ang natural nitong ganda na walang bahid ng kolorete, ay biglang nagpabilis sa tibok ng puso ni Miguel. Nilamon sila ng init ng gabi. Isang gabing puno ng pagnanasa ngunit may kasamang kakaibang emosyon. At doon napatunayan ni Miguel ang isang bagay na nagpagulat sa kanya. Siya ang kauna-unahang lalaki sa buhay nito. Kinabukasan, nagising si Miguel na masakit ang ulo. Paglingon niya sa kanyang tabi, wala na ang babae. Ang tanging naiwan lang ay ang pulang mantsa sa puting kumot at isang pirasong panyo na may burdang Tricia. Naging bangungot ang mga sumunod na araw para kay Miguel. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang babae sa bar. Lalo pa siyang nabulabog nang simulan siyang guluhin ng kanyang konsensya at ng kanyang kasintahan na nakatunog sa nangyari. Dahil sa gulo ng kanyang isip at sa katotohanang hindi na niya kayang panindigan ng kasal habang iba ang nasa puso at isip niya, nagdesisyon si Miguel. "Hindi ko na pwedeng ituloy ang kasal na ito," deklara ni Miguel sa harap ng kanyang pamilya, dahilan upang magkagulo ang lahat. Hindi niya alam. Sa malayong probinsya, umiiyak si Tricia habang hawak ang isang pregnancy test kit. 2 guhit, isang anghela na buo sa paggabing iyon. Ang panahon ay mabilis na lumipas, ngunit ang mga sugat na nakaraan ay nananatiling sariwa. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling magbukas. 4 na taon ang lumipas. Si Tricia ay hindi na ang takot at mahihiyain na dalaga noon. Ang kanyang papa ay matagumpay na naoperahan, subalit pumanaw rin. Makalipas ang 2 taon dahil sa katandaan. Ngayon, ang kanyang buong mundo ay umiikot na lamang sa kanyang 4 na taong gulang na anak na si Nathan. "Mama, aalis ka po muli? Magtatrabaho ka na sa malaking gusali?" Tanong ng maliit na bata habang hinihila ang palda ni Tricia. Ngumiti si Tricia at lumuhod upang pantayan ng anak. Hinawakan niya ang pisngi nito. Kamukhang kamukha ni Nathan, ang kanyang ama, mula sa hugis na mukha, sa matangos na ilong, hanggang sa singkit at matatalim na mga mata nito. Walang alam si Nathan kung sino ang kanyang ama at ipinangako ni Tricia sa sarili na hindi niya hayaang maging miserable ang buhay ng anak kahit wala itong kinikilalang tatay. "Oo anak, kailangan ni Mama mag-apply ng trabaho para mabili ko ang mga paborito mong libro at gatas. Kaya magpapakabait ka rito kay Lola ha?" Bilin ni Tricia. Inayos ni Tricia ang kanyang simpleng corporate attire. Nag-apply siya bilang isang executive secretary sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa lungsod, ang Salvatore Company. Hindi alam ni Tricia kung sino ang may-ari nito. Ang tanging alam niya lang ay malaki ang pasahod dito na sapat para sa pag-aaral ng kanyang anak. Habang naglalakad siya papasok sa naglalakihan salamin sa pinto ng Salvatore Company, kabado ang kanyang dibdib. Hawak niya ang kanyang resume. Sa kabilang banda, pababa naman ng elevator ang CEO ng kumpanya. Mas naging seryoso, masungit, at workaholic si Luis Miguel Salvatore. Sa loob ng 4 na taon, wala siyang tinanggap na babaeng iba sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay tila naging bato na, maliban na lang kapag sumasagi sa isip niya ang misteryosong dalaga na nagngangalang Tricia. Nagkasalubong ang kanilang mga landas sa malawak na lobby ng gusali. Umihip ang hangin mula sa aircon at dinala nito ang pamilyar na amoy ng pabango ni Tricia direkta sa mga ilong ni Miguel. Natigilan ang binata at biglang lumingon. Sinasabing ang mundo ay maliit lamang. Ang mga taong itinadhana ay muling pagtatagpuin kahit pasubukin silang itago na mahabang panahon. "Miss Tricia Ann Martinez?" Tawag ng HR manager. Opo, ako po." Mabilis na tayo ni Tricia mula sa kanyang upuan. Pagkatapos ng ilang serye ng interview at pagsusulit, laking gulat ni Tricia nang sabihin sa kanya na tanggap na siya agad ang posisyon, sekretarya ng mismong CEO. Agad siyang dinala sa pinakatuktok na palapag ng gusali kung saan naroon ang opisina ng kanyang magiging boss.
Tandaan mo, Miss Martinez, napakahigpit ng ating CEO. Ayaw niya ng malilate at ayaw niya ng pabaya sa trabaho. Ikaw na ang ikalimang sekretary niya sa taong ito dahil lahat sila ay sumusuko sa kasungitan niya. Paalala ng HR manager bago siya iniwan sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa mahogany wood. Huminga na malalim si Tricia. Kaya mo ito, Tricia. Para kay Nathan. Pulong niya sa sarili. Kumatok siya at dandahang pinihit ang pinto. Pagpasok niya, nakatalikod ang lalaki habang nakatingin sa labas ng malaking bintana na abot tanaw ng buong syudad. Good morning, sir. I am Tricia Ann Martinez, ang bago niyo pong secretary. Magalang na bati ng dalaga. Nang marinig ng lalaki ang pangalan at ang boses na iyon, tila na kuryente ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang humarap. Nanlaki ang mga mata ni Tricia. Ang mukhang nasa harap niya ngayon ay ang mukhang pilit niyang tinalikuran at kinalamutan 4 na taon na ang nakararaan. Ang lalaki nagmamay-ari ng gabing nagpabago sa kanyang buhay. Tinitigan siya ni Miguel mula ulo hanggang paa. May kung anong pamilyar sa mukha ng dalaga, ngunit hindi niya agad ito mapag-ugnay sa kanyang alaala dahil ang babae noon sa bar ay balot ng dilim at umiiyak. Ngunit ang mga mata nitong may takot ay katulad ng sekretaryang nasa harap niya ngayon. Miguel? Muntik nang masambit ni Tricia. Mabuti na lamang at agad niyang kinagat ang kanyang labi. Miss Martinez, seryosong boses ni Miguel na bumasag sa katahimikan. Welcome to the Salvatore Company. Sana ay magtagal ka dito. Makikilala kaya ni Miguel ang babaeng 4 na taon na niyang hinahanap? O mananatiling lihim ang kanyang anghel na si Nathan? Sa mundo ng negosyo, si Luis Miguel Salvatore ay kilala bilang isang walang pusong pinuno. Ngunit sa pagpasok ng kanyang bagong sekretarya, tila may bagong ritmong sumisira sa kanyang nakasanayang sistema. Miss Martinez, nasaan ang sales report para sa 3rd quarter? Bakit wala pa ito sa lamesa ko? Pumasag ang malamig at baritonong boses ni Miguel sa loob ng malawak na opisina. Narito na po, sir. Mabilis sa sagot ni Tricia habang maingat na inilalapag ang asul na folder. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Tuwing lalapit siya rito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa multo ng kanilang nakaraan. Tiningnan ni Miguel ang folder bago ibinalik ang matatalim na mata kay Tricia. 4 na linggo na ito nagtatrabaho sa kanya. Sa 4 na linggong iyon, napansin niya ang kakaibang kilos ng dalaga. Palagi itong umiiwas sa kanyang mga tingin. Tuwing magkakadikit ang kanilang mga balat sa pag-abot ng mga papeles, tila nakukuryente ito at mabilis na lumalayo. May problema ba sa mukha ko, Miss Martinez? O sadyang ayaw mo lang akong tignan? Tanong ni Miguel, sabay sandal sa kanyang swivel chair at pinag-cruise ang mga kamay. Wala po, sir. Pasensya na po. Pagdadahilan ni Tricia habang nakayuko. Hindi alam ni Miguel na gabi-gabi ay halos hindi makatulog si Tricia sa takot. Takot na baka isang araw ay bigla siya makilala nito. Mas lalo siyang natatakot para sa kanyang anak na si Nathan. Kung malalaman ng isang makapangyarihang tulad ni Miguel na may anak sila, baka kunin nito ang bata sa kanya. Ngunit sa kabila ng kasungitan ni Miguel, napapansin din ng mga empleyado na may kakaibang konsiderasyon ng CEO kay Tricia. Kung sa dating sekretarya ay sumisigaw ito, kay Tricia ay nananatili itong kalmado kahit may kaunting pagkakamali. May nakatagong interes si Miguel sa kanya na hindi pa nito maipaliwanag sa sarili. Ang katawan ay maaaring makalimot sa mukha, ngunit ang puso at ang mga pandama ay may sariling alaala na hindi kayang itanggi ng isip. Isang gabi, inabot ang overtime ang dalawa dahil sa isang malaking proyekto. Bumubuhos sa malakas na ulan sa labas ng gusali. Habang nagtitimpla ng kape si Tricia sa pantry, hindi niya napansin na pumasok si Miguel upang kumuha rin ng tubig. Sa kanyang pagmamadali, nabitawan ni Tricia ang baso. Swerteng hindi ito nabasag dahil gawa sa makapal na plastik, ngunit natapon ang mainit na tubig sa kanyang kamay. Aray! Mahinang daing ni Tricia. Sa isang iglap, naramdaman na lamang niya ang paghawak ng isang malaki at mainit na kamay sa kanyang pulso. Hinila siya ni Miguel patungo sa lababo at binuksan ang gripo para palamigin ang kanyang napasang balat. Mag-iingat ka nga. Paano kung napasok ka ng malubha? Bakas ang pag-aalala sa boses na masungit na boss. Dahil sa sobrang lapit nila, naamoy ni Miguel ang leeg ni Tricia. Isang banayad na amoy ng jasmine at pulbos. Bata, isang napaka-pamilyar na amoy. Biglang pumasok sa isip ni Miguel ang gabi sa silid 302. 4 na taon na ang nakakaraan. Ang babaeng umiiyak sa kanyang bisig ay eksaktong ganito ang amoy. Sir,
Okay na po. Salamat po. Pautal-utal na sabi ni Tricia habang pilit na binabawi ang kanyang kamay. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Miguel ang parehong takot at kawalang malay na nakita niya sa bar noon. Kumabog ng malakas ang dibdib ng binata. Tricia, bulong ni Miguel. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan nang walang formalidad. Sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Tricia. Agad siyang kumuha ng kanyang gamit at nagmadaling lumabas ng opisina. Iniwang tulala sa Miguel na may lumalaking pagdududa sa kanyang puso. Maaari mong itago ang isang lihim sa loob ng ilang taon, ngunit kapag ang tadhana na ang gumawa ng paraan, maging ang mga pader ay gumuho upang ilantad ang katotohanan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting si Miguel, biglang nagring ang telepono ni Tricia sa labas. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot kapag abala, ngunit nakita niyang ang tumatawag ay ang kanyang ina na nag-aalaga kay Nathan. Hello ma? Bakit po? Pabulong na tanong ni Tricia. Tricia, ang anak mo si Nathan. Biglang sumakit ang tiyan at mataas ang lagnat. Isusugod ko sa ospital ngayon. Hysterical na boses ng kanyang ina. Nabitawan ni Tricia ang kanyang ballpen. Nabitawan niya rin ang kanyang profesionalismo. Walang pasabi siyang pumasok sa loob ng boardroom. Hindi inintindi ang mga kliyenteng banyaga na nandoon. Sir Miguel, pasensya na po, kailangan ko pong umalis. Ang anak ko po din nila sa ospital. Umiiyak na pahayag ni Tricia. Natigilan si Miguel. Anak? May anak na si Tricia? Tumaan ang isang kakaibang sakit sa dibdib ni Miguel na hindi niya maipaliwanag. Ngunit na makita ang labis na takot sa mga mata ng dalaga, tumayo siya at iniwan ang meeting. I'll drive you. Seryosong sabi ni Miguel. Wala na nagawa sa Tricia kundi sumama. Pagdating nila sa emergency room ng ospital, agad na tumakbo si Tricia patungo sa kanyang ina. Doon, nakita ni Miguel ang isang maliit na batang lalaki na nakahiga sa stretcher. May swero, ngunit gising na at medyo kalmado na. Nang lumapit si Miguel, lumingon ang bata. Sa sandaling magtagpo ang tingin ng CEO at ng maliit na si Nathan, tila huminto ang mundo. Ang bata ay may matatalim na mata, matangos na ilong, at ang mismong tindig ni Miguel noong bata pa ito, kamukhang kamukha niya ito. Mama, sino po siya? Siya na po ba ang papa ko? Inosenteng tanong ni Nathan habang nakaturo kay Miguel. Ang katotohanan ay parang agos ng tubig. Gaano mo manarangan, hahanap at hahanap ito ng munting bitak upang lumabas at magpalaya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tricia sa tanong ng kanyang anak. Agad niyang niyakap si Nathan upang itago ang mukha nito kay Miguel. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Boss ni mama yan. Panginginig na saway ni Tricia habang ang kanyang ina naman ay napayuko na lamang sa gilid. Si Miguel ay nananatiling nakatayo. Tila estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa mukha ng bata. 4 na taon na ang nakakaraan at ang bata ay mukhang 3 o 4 na taong gulang na rin. Ang bawat anggulo ng mukha ni Nathan ay parang salamin ng kanyang sariling kabataan. Miss Martinez, mag-usap tayo sa labas. Malamig at may otoridad na utos ni Miguel bago ito una naglakad palabas ng ER. Sa hallway ng ospital, hinarap ni Miguel si Tricia. Ilang taon na ang anak mo? Diretsahang tanong nito. 3 taon at kalahati po, sir. Pagsisinungaling ni Tricia, pinawasan niya ng ilang buwan para hindi magtugma sa petsa ng gabing iyon. Ngunit hindi tanga si Miguel. Pagbalik niya sa kumpanya, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol kay Tricia Ann Martinez, ang kanyang pamilya, ang kanyang nakaraan, at higit sa lahat, ang birth certificate ng kanyang anak na si Nathan. Alamin mo kung kailan eksaktong ipinanganak ang bata at kung sino ang nakatalang ama. Utos ni Miguel sa kabilang linya habang hawak ang kanyang sumasakit na ulo. Makalipas ang 2 araw, isang envelope ang lumapag sa mesa ni Miguel. Nang buksan niya ito, nakita niya ang kopya ng birth certificate ni Nathan. Ang petsa ng kapanganakan ay saktong 9 na buwan pagkatapos ng kanyang bachelor party sa bar at sa tapat ng pangalan ng ama, ito ay nakasulat, unknown. Kasama rin sa report ng lumang records ng ospital ang ama ni Tricia. Naopera nito gamit ang perang idineposito ng isang bugaw mula sa bar kung saan naganap ang kanyang huling gabi ng pagkabinata. Nanginig ang mga kamay ni Miguel habang hawak ang mga papeles. Ang galit, ang pangungulila at ang matinding emosyon ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Si Tricia, ang kanyang sekretarya, ay ang babaeng 4 na taon na niyang hinahanap at mayroon silang anak. Walang lihim na hindi nabubunyag.
lalo na kung ang tadhana mismo ang siyang naglatag ng mga piraso ng katotohanan upang mabuo ang isang nakaraang pilit ibinabaon sa limot. Hawak ang mga papeles mula sa investigador. Marahas na itinulak ni Miguel ang pinto ng kanyang opisina. Doon ay nakita niya si Tricia na abala sa pag-aayos sa mga schedule niya. Na makita ng dalaga ang madilim na mukha ng kanyang boss, agad na dinalo ka ba ang kanyang dibdib. Sir, may problema po ba sa mga schedules? Panginginig na tanong ni Tricia. Hindi sumagot si Miguel. Naglakad siya palapit at marahas na ibinalibag sa harap ni Tricia ang puting envelope. Lumabas mula rito ang birth certificate ni Nathan at ang mga lumang records mula sa Barat Hospital. 4 na taon, Tricia. 4 na taon ako nagmukhang tanga. Hinahanap ang babaeng nipabago sa buhay ko. At ngayon, malalaman ko na lang na ang sarili kong sekretarya ang babaeng yun. At mayroon akong 4 na taong gulang na anak. Puno ng pait at galit ang boses ni Miguel. Naipon ng luha sa kanyang mga mata. Nanginig ang buong katawan ni Tricia. Napaupo siya sa gilid ng mesa at tuluyan na paibos ang luha. Ang takot na kanyang iniiwasan ay narito na sa kanyang harapan. Sir, patawarin niyo ako. Natakot ako. Isang mahirap lang ako na nagbenta ng sarili. Ikaw, makapangyarihan na payaman. Natakot akong baka kapag nalaman mo baka kunin mo sa akin si Nathan. Siya lang ang mayroon ako, Miguel. Siya lang ang buhay ko. Hagulgol ni Tricia habang nakaluhod sa harap ng binata. Na makita ni Miguel na nakaluhod ang babaeng 4 na taon na niyang napapanaginipan. Biglang lumambot ang kanyang puso. Lumuhod din siya upang pantayan ito at tinawakan na magkabilang balikat ni Tricia. Bakit ko naman kukunin ang anak natin sa'yo? Ang galit ko hindi dahil sa nagkaanak tayo, kundi dahil itinago mo sa akin ang karapatan kong maging ama. Itinago mo sa akin ang pamilya ko. Pulong ni Miguel habang pinapahiran mga luha sa mukha ni Tricia. Ang sugat ng nakaraan ay hindi nagagamot ng galit, kundi ng pag-unawa at ng kahandaang itama ang mga pagkakamali ng kahapon. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw, bagamat alam ni Miguel ang katotohanan na natiling mailap si Tricia. Labis pa rin ang kaba ng dalaga na baka hindi siya tanggapin ng pamilya ni Miguel dahil sa kanyang pinagmulan at sa paraan kung paano sila nagkakilala. Ngunit pinatunayan ni Miguel na seryoso siya. Agad niyang pinalitan ang posisyon ni Tricia sa kumpanya. Hindi na ito sekretarya, kundi ang reyna ng kanyang buhay. Araw-araw ay pumupunta si Miguel sa maliit na apartment ni Tricia, bit-bit ang mga laruan at paboritong pagkain ni Nathan. Tita, si Tito Miguel po ba talaga ang papa ko? Tanong muli ng bata, isang hapon habang naglalaro sila ng block sa sahig. Lumapit si Miguel at binuhat ang bata. Tumingin muna siya kay Tricia na nakatayo sa may kusina bago hinarap ang anak. Oo Nathan, ako ang papa mo. Patawad kung ngayon lang ako dumating ha. Pero simula ngayon, hindi ko na kayo iiwan ni mama. Emosyonal na sabi ni Miguel sabay yakap na mahigpit sa bata. Umiyak si Nathan at yumakap din sa leeg ng kanyang ama. Ang eksenang iyon na nagpabagsak sa natitirang pader sa puso ni Tricia. Nakita niya kung gaano katotoo ang pagmamahal ni Miguel sa kanilang anak at kung paano nito pinaninindigan ang kanyang mga pagkukulang noon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa dungis ng nakaraan, kundi sa ganda ng bukas na magkasamang bubuin. Lumipas ang ilang buwan na tuluyan na nakuha ni Miguel ang tiwala at pagmamahal ni Tricia. Hindi rin naging hadlang ang pamilya ni Miguel dahil na makita ng mga ito si Nathan, labis ang naging kagalakan ng mga ito na magkaroon ng isang napakatalino at gwapong apo. Isang gabi, dinala ni Miguel si Tricia sa isang mamahaling restaurant na nakaset up sa tabi ng dagat. Eksklusibo ang lugar at puno ng mga kandila at sariwang rosas. Isinama rin nila si Nathan na mahimbing na natutulog sa isang maliit na duyan malapit sa kanila. Salamat sa lahat, Miguel. Ang akala ko, ang gabing iyon sa bar ang magiging pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, pero ikaw pala magiging liwanag ko. Nakangiting sabi ni Tricia habang hawak ang kamay ng binata. Hinalikan ni Miguel ang likod ng palad ni Tricia. Ang gabing iyon ay isang pagkakamali ng aking mga kaibigan, pero iyon ang pinakamagandang pagkakamali sa buhay ko dahil doon kita nakilala at doon nabuo ang ating anghel. Biglang lumuhod si Miguel sa harap ni Tricia. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pulang kahon. Nang buksan niya ito, kaslap ng isang mamahaling brilyanteng singsing ang tumambad kay Tricia. Tricia Ann Martinez, pinapangako kong gagawin kitang pinakamaligayang babae sa mundo. Hahayaan mo ba akong maging permanenteng boss at asawa ng buhay mo? Will you marry me?
Umiyak sa kagalakan si Trisha at mabilis na tumango. Yes, Miguel, yes! Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapasulat ng kwento. Ang nagsimula sa isang gabi ng transaksyon at sakripisyo ay nagtapos sa isang habang buhay na sumpaan sa harap ng dambana. Ito ang araw ng kanilang kasal. Puno ng mga bulaklak ang simbahan at naroroon ang lahat ng mga mahal nila sa buhay. Suot ang isang napakagandang puting gown. Dahan-dahan naglalakad si Tricia sa aisle, sa dulo ng altar. Naghihintay si Luis Miguel Salvatore. Sunod at suot ang kanyang tuxedo. Habang sa tabi nito ay nakatayo ang kanyang munting best man, ang kanilang anak na si Nathan, na may hawak na mga singsing. Nang magkahawak ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, tumingin si Miguel sa mga mata ng kanyang asawa. Sa harap ng Diyos at ng ating anak, ipinapangako kong mamahalin kita sa hirap at ginawa. Ikaw ang aking sekretarya, ang aking kasintahan, at ngayon, ang aking asawa habang buhay. Taimtim na panata ni Miguel. Ngumiti si Tricia. May luha ng kaligayahan sa mga mata. Ipinapangako ko rin. Ibibigay sa iyo ang lahat ng gabi at araw ng buhay ko. Hindi na dahil sa pangangailangan, kundi dahil mahal na mahal kita, Miguel. Ngayon ay idinedeklara ko kayong mag-asawa. You may now kiss the bride. Wika ng pari. Sinalubong ni Miguel ang mga labi ni Tricia sa isang matamis at mapagmahal na halik habang nagpapalakpakan ng lahat ng mga bisita at masayang sumisigaw ang maliit na si Nathan. Ang isang gabing naging bangungot noon ay naging isang walang katapusang panaginip ng pag-ibig at ligaya ngayon. At dito na po nagtatapos ang kwento ng CEO at ng kanyang sekretarya. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagpapatawad at pagpapasalamat. Ngunit para sa pamilya Salvatore, ang Paskong ito ang pinakatangi-tangi dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiriwang nila ito bilang isang buo at masayang pamilya. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng malaki at marangyang mansyon ng mga Salvatore. Sa loob ng malawak na sala, abala si Tricia sa pag-aayos sa mga dekorasyon sa isang dambuhalang Christmas tree. Kulay ginto at pilak ang mga nakasabit na bola at may mga kumukutitap na ilaw na nagbibigay ng init sa buong paligid. Mama, tingnan mo po ang drawing ko. Masayang patakbo na lumapit ang 4 na taong gulang na si Nathan. Hawak ang isang pirasong papel. Ibinaba ni Tricia ang hawak na palamuti at nakangiting binuhat ang anak upang paupuin sa kanyang kandungan. Tiningnan niya ang drawing ng bata. 3 tao ang iginuhit ito na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puso. Wow! Ang ganda naman ito, anak! Sino-sino itong mga ito? Malambing na tanong ni Tricia. Si Papa po ito, si Mama, at saka ako. Sabi po kasi ni Lola, kapag Pasko daw po, dapat magkakasama mga mahal sa buhay. Kaya masaya po ako kasi may papa na ako ngayong Pasko. Inosente at masayang sagot ng bata. Nangilid ang luha sa mga mata ni Tricia. Hinalikan niya noon ang kanyang anak. Naaalala niya ang mga nakaraang Pasko sa probinsya. Mahirap sila. Kaminsan ay biskwit at kape lang ang salo-salo. At palagi niyang idinarasal na sana ay mabigyan niya ng magandang buhay ang anak. Ngayon, higit pa sa material na bagay ang ibinigay ng tadhana sa kanila. Anong pinag-uusapan ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay ko? Isang bariton ng boses ang narinig nila mula sa pintuan. Inuluwa nito si Luis Miguel Salvatore. Suot ang kanyang simpleng gray na sweater. Bagamat pagod galing sa huling araw ng trabaho sa kumpanya bago ang holiday break, agad na napalitan ng labis sa sigla ang kanyang muka na makita ang asawa at anak. Papa? Mabilis na bumaba si Nathan mula kay Tricia at lumakbo patungo sa kanyang ama. Sinalubong siya ni Miguel ng isang mahigpit na yakap at minuhat ang bata. Naglakad siya, palapit kay Tricia at iginawad ang isang matamis na halik sa labi ng kanyang asawa. Para sa iyo, anak, sabi ni Miguel sabay abot ng isang malaking kahon na nakabalot sa pulang wrapper. At para sa reyna ng buhay ko, dagdag ng binata sabay abot ng isang maliliit, ngunit pamilyar na asol na velvet box kay Tricia. Natawa ng bahagya si Tricia. Miguel naman, kakabigay mo lang sa akin ng kwintas noong nakaraang buwan. May regalo ka na naman? Walang limitasyon ang pagregalo ko sa iyo, Tricia. Kulang pa nga ang lahat ng ito para mabawi ko ang 4 na taon na wala ako sa tabi niyo. Seryoso, ngunit puno ng pagmamahal na sabi ni Miguel habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Pinuksan ni Tricia ang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling gold bracelet na may 3 maliit na charm. Isang puso, isang maliit na anghel na sumisimbolo kay Nathan at isang susi. Ang susi na iyan ay sumisimbolo na ikaw lang ang may hawak ng puso ko habang buhay.
Pulong ni Miguel. Niyakap ni Trisha si Miguel na mahigpit. Salamat, Miguel. Pero alam mo ba, may regalo rin ako sa'yo. Talaga? Nasaan? Akala ko ba bawal akong bumili na kahit ano para sa sarili ko dahil ikaw mag-aasikaso? Biro ni Miguel. Kumiwalay si Trisha sa yakap at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na puting bagay ang inabot niya sa asawa. Nang tingnan ito ni Miguel, nalaki ang kanyang mga mata. Isang pregnancy test kit ang hawak niya at sa gitna nito, may malinaw na 2 pulang guhit. Nabitawan halos ni Miguel ang kanyang poise bilang isang seryosong CEO. Napatingin siya sa tiyan ni Trisha. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa mukha ng asawa na ngayon ay abot-abot langit ang ngiti. Trisha, ibig sabihin, pautal-utal na tanong ni Miguel habang nagsisimulang pumatak ang luha na kadalakan sa kanyang mga mata. Oo, Miguel, magiging kuya na si Nathan. Magkakaroon na muli tayo ng isa pang anghel. Masayang kumpirma ni Trisha. Isang malakas na hiyaw ng tuwa ang pinakwalan ni Miguel. Binuhat niya si Trisha at inikot-ikot sa loob ng sala bago sila sabay na naupo sa carpet kasama si Nathan na nagtataka ngunit masaya ring pumapalakpak. Rinig mo yun, Nathan? Magkakaroon ka na ng playmate. Magiging kuya ka na. Masayang sabi ni Miguel sa anak bago muling hinalikan si Trisha ng buong pagsenta. Ang nagsimula sa isang gabi ng sakripisyo sa madilim na sulok ng bar, ngayon ay nag-iisang pamilyang binalot ng walang katapusang liwanag, pag-ibig at mga bagong simula. Ito ang pinakamagandang regalo ng Pasko na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. At doon po nagtatapos ang kapanapanabik at madamdaming kwento ni Trisha, Miguel at ng munting anghel na si Nathan dito sa Ayesha TV. Tunay nga naman na ang pagmamahal kapag itinadhana, hahanap at hahanap ng paraan ng mundo upang pagtagpuin ang mga pusong nararapat sa isa't isa. Isang napakagandang obra mula sa ating story creator na si Boss Rainiel. Mga ka-story, bago po natin tuloy ang isara ang kabanatang ito, nais ko pong mag-iwan ng isang espesyal na mensahe, lalong-lalo na sa ating mga bayaning buhay, ang ating mga kababayang OFW na nakikinig sa atin ngayon mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Katulad ni Trisha sa ating kwento, alam ko na marami sa inyo ang sumagal, lumisan sa sariling bayan at tiniisan lungkot at pangungulila sa pamilya dahil sa pagmamahal. Patid ng Ayesha TV ang inyong mga sakripisyo, ang mga luha ng patagong itinatanggi sa gabi habang nagtatrabaho sa banyagang lupain para lamang may maipadala sa pambayad ng ospital, pampapaaral sa mga anak at pangtusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong mga mahal sa buhay. Nais po namin ipaabot sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Saludo po kami sa inyong katatagan at walang kapantay na pagmamahal. Naway ang kwentong ito ay naghatid sa inyo ng kaunting aliw, pag-asa at paalala na sa kabila ng madidilim na gabi ng inyong pagsasakripisyo, maliwanag at ginawa naghihintay sa inyong pag-uwi. Pagpalain po kayo ng buong may kapal sa kung nasaan man kayong bansa ngayon. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angge. Kung nagustuhan niyo po ang seryeng ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment na inyong mga saloobin at mag-subscribe sa ating channel. I-share nyo na rin po ito sa inyong mga kasama upang sabay-sabay tayong makaramdam ng init ng tahanan. Magkita-kita po tayo sa susunod nating kwento dito lang sa Ayesha TV. Manatili tayong mapagmahal, mga ka-story. Bye-bye!